Ang CEO ay kumukuha ng 100 magagandang babae araw-araw. At pinagtatanggal niya ang mga damit nila para suriin isa-isa. At nakakita na siya ng iba't ibang uri ng babae. Ang perang ginastos niya ay umabot na sa bilyon-bilyon. Ngunit naghahanap siya ng 20 taon na. Hindi pa rin niya nakikita ang taong kailangan niya. Lumalabas, na naginip lang pala ang CEO. Nakasama siya sa isang babaeng may tato. Dahil dito, iniutos ng CEO sa kanyang mga tauhan. Nahanapin ang babaeng iyon. Pero sa kabilang banda, ang babae ay nakakita ng isang walang kwentang panaginip. Dahil mayroon na siyang kasintahan. Para mapawi agad ang pag-aalala sa kanyang puso, tinanggap ni Chinchin ang panliligaw ng kanyang kasintahan. Kinabukasan, dumating si Chinchin sa pamilya ng kanyang kasintahan. Ngunit ang receptionist ay nag-isip na si Chinchin ay pupunta sa CEO. Si Mr. Chu ay naghihintay sa iyo sa silid 606. Salamat po, busog na po ako. Dalawang Mr. Chu ang kumain sa hotel ngayon. Mukhang mali ang number ng silid na binigay ko. Kasabay noon, umulit ang sakit ng ulo ng CEO. Nang makita yon, hinanap ng katulong ang doktor. Pagpasok ni Chinchin sa silid, nagkamali siyang akala niya ay ang CEO ang kanyang kasintahan. Kaya naman, dali-dali siyang lumapit para tignan ang kalagayan nito. Ikay, anong nangyari sa'yo? Bakit ikaw? Huwag kang umalis. Nang magising ang CEO, inutusan niya ang kanyang sekretarya na i-lockdown ng hotel na ito. Gusto niyang hanapin ang babaeng iyon. Yung kabilang side, si Chinchin ay pumunta sa kanyang boyfriend. Pero para siyang nawawala sa sarili. Bago pa man niya maayos ang kanyang kalooban, maraming bodyguard ang pumasok sa kwarto. May problema, inutusan kaming hanapin siya. Kung mapapansin ako ng lalaking iyon, patuloy niya akong guguluhin. Ako si Binata Chu. Wala rito ang taong hinahanap mo. Ang ibig mong sabihin, tinatago namin ang isang kriminal dito. Namumutla ang mukha mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Tatawag ako ng ambulansya. Huwag na, uuwi na lang ako at magpapahinga. Kai, dalhin mo na si Chinchin sa kwarto para makapagpahinga. Ang kalusugan ang pinakamahalaga. Salamat po, tita, aalis na po kami. Pasensya na po, hindi ko po nahanap ang taong pumasok sa kwarto ninyo ngayong gabi. Chuleho. Hindi makatakas. Bakit ganito? Panaginip lang naman iyon, pero ang lalaking nasa panaginip, siya nga pala ay talagang nagpakita. Ano ang gagawin ko? Chuleho, saan ka pa ba magtatago? Baliw na ito. Pakawalan mo ako. Singsing na pang engagement. Kasama mo ako gabi-gabi. Bakit mo lakas loob na pakasalan ng iba? Sa mundong ito, maraming kababaihan. Bakit mo ba ako ginugulo? Wala silang kinalaman sa akin. Pakiusap, patawarin mo na ako.
Chuleho, akin ka lang. Chuleho, sa akin ka lang. Buti na lang at nandito pa ang singsing na pang-engagement. Baliw ang lalaking iyon. Siguro kapag ikakasal na ako kay Eikay, hindi na niya ako guguluhin. Eikay, susunod na linggo na ang kasal natin. Magaling. Sa wakas, natupad ko na ang pangarap ko. Bago ang kasal, may isang taong napakahalaga. Gusto ko sanang ipakilala. Sige. Eikay, sinabi mo sa akin na ipapakilala mo ako sa isang importanteng tao. Saan ba ito? Ito ang bahay ng pamilya Chu. Ngayon, dinala kita rito para makilala mo ang tiyuhin ko. Siya ang pinuno ng angkan ng mga Chu. Kung hindi siya papayag, hindi tayo pwedeng magpakasal. Tara na. Eikay, ano ba ang ugali ng tito mo? Kahit hindi ko siya masyadong nakita kanina, ang aura niya ay mukhang nakakatakot. Siya ang hari ng lungsod na ito. Napakalawak ng kapangyarihan niya. Tinatawag siyang hari ng kadiliman. Young Master, mali po ako. Hindi ko sana kayo dapat pinagtaksilan. Patawarin niyo na po ako. Sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa akin, ang takot sa kanilang puso ay mananatili habang buhay. Wala talaga akong alam. Huwag mo akong patayin, binata. Wala talaga akong alam. Dalawa pa ang natitira mong pagkakataon. Hanggang sa mawala ang iyong halaga. Sasabihin ko agad. Ginoo Chu, siya ang iyong kaaway. Binigyan niya ako ng 10 milyon. Kailangan ko lang panatilihing lihim ang proyekto. Wala na akong ibang alam. Ayokong mamatay, patawarin mo ako. Dito mismo. Magkakaroon ng magandang palabas. Chin, ayos lang. Eikay, kanina, iyon ba ay putok ng baril? Ayos lang, iyon ay ang tiyuhin ko. Pinaparusahan niya ang isang traidor. Hindi niya tayo sasaktan. Binata Chu, inaanyayahan ka naming kumain ng hapunan. Binata Chu, hindi ko dapat ipagkanulo. Binata Chu, pakawalan mo na ako ng mapayapa. Alam ko na ang aking pagkakamali. Sir, may tao ba? Tulungan niyo po ako. Ang paa niya. Eikay, ang tiyuhin mo ay napakasama. Kung minsan, ang awa sa kaaway ay pagtataksil sa sarili. Magandang araw po, Tito. Ito ang aking mapapangasawa. Dinala ko siya rito ngayon para maipakilala sa inyo. Umaasa akong papayag kayong ikasal kami. Chinchin ang pangalan ko. Opo. Oh, ito ang inyong kasalukuyan. Inihanda ito ni Boss Chu para sa inyo. Salamat po, Tito. Nakita ko na siya. Hindi ako pupunta sa kasal. Ang boses na ito, bakit parang pamilyar sa akin? Chuleho. Bakit siya? Kumusta ka? Hindi mo ba nagustuhan ang regalo? Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Iangat mo ang ulo mo. Ano ang gagawin ko? Ang lalaki sa panaginip. Siya pala ang tito ni Eikay. Kung makikilala niya ako. Nakakatakot ba ang itsura ko? Tito, mali po ang pagkakaintindi ninyo.
Hindi po ganoon. May sakit po kasi ako. Hindi maganda ang itsura ko. Sa tingin ko matatakot kayo kung titignan ninyo ako. Ayoko nang ulitin pa. Bunso, ang aking mapapangasawa ay duwag. At ikaw naman ay isang importanteng tao. Sana ay patawarin mo siya. Sige na. Ihatid na natin ang mga bisita. Opo, opo. Ang dalawang bisitang ito, umuwi na kayo. Tito, mauuna na po kami. Kay. Sabi po ng tito ninyo, hindi raw po siya makakadalaw sa kasal. Totoo ba iyon? Alam mo rin naman, ang tito mo ay ang chairman ng Grupo Chu. Ang ekonomiya ng Hansheng, nasa kontrol niya. Masyado siyang abala. Ang kasal ko para sa kanya. Hindi naman mahalaga. Ayos lang. Mag-imbita pa tayo ng ilang kaibigan. Magluto tayo ng maraming pagkain. Chin-chin, pakakasalan kita. Ito ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Basta ikakasal na ako, malalaman ni Chuthim ang nararamdaman ni Eikay. At hindi na niya ako guguluhin pa. Sir, ayon sa pag-amin ng traidor, sa loob ng ating angkan, mayroong mga taong nakikipagsabuatan sa mga dayuhan. Sa aking palagay, napakagaling nilang magtago, hindi natin sila magawang imbestigahan. Sa mundong ito, walang perpektong plano. Ipakikita ko sa kanila, ang kahihinatnan kapag sinuwi mo ako. Magpapatuloy ka pa rin sa imbestigasyon. Sige. Boss. Sumakit na naman ang ulo mo. Nasaan ang gamot? Boss, may 3 uri ng lason ang gamot na ito. Hindi maganda ang pangmatagalang paggamit mo nito. Sa palagay ko, dapat tayong magpatingin sa doktor. Hindi ko kailangan. May balita na ba kay Choleho? Ako'y walang silbi. Inilaan ko na ang lahat ng aking kakayahan. Naniniwala ako, may darating pang balita. Wala rito si Hansheng. Maghanap ka na lang sa ibang lugar. Hindi sapat ang isang Chu. Iutos mo na sa akin ang lahat. Opo, opo. Amo, matagal nang naghihintay sa labas si Binata Chu. Manong, bukas na ang kasal namin ni Chinchin. Sa pinakamalaking banquet hall sa Hansheng, ari ng pamilyang Chu, gusto ko sana itong gamitin. Pero narinig ko, na kayo na ang naka-reserve. Maaari niyo ba akong pagbigyan? Maliit na bagay lang yan. Sabihin mo na lang kay Assistant Wang. Ah, tama. Imbitasyon nito para bukas. Sana ay makapunta ka. Okay lang kung hindi ka makakapunta. Sino siya? Siya ang asawa ko, si Chinchin. Ang may-ari ng bahay na si Le. Hindi ko inaasahan na siya pala. Ihahatid ko lang siya rito noon, dahil sa siya'y mahiyain. Hindi siya nagsasalita, kaya hindi mo na siya maalala. Ang taong matagal ko nang hinahanap. Siya pala ay nasa harapan ko lang pala. Naglakas loob siyang pakasalan ng apo ko. Paano mo nagawa iyon? Paano mo nagawang gawin iyon? May problema ba sa imbitasyon? Kung may problema man, magagawa ko ulit, hanggang sa masiyahan ka. Wala. Tuwang-tuwa ako. Sa kasal mo, pupunta talaga ako. Nung nakaraan, nang dalawin ka namin, paulit-ulit niyang tinatanong, kung pupunta ka ba sa kasal. Alam niyang kaya mong pumunta, at matutuwa siya ng sobra. Huwag kang mag-alala. Maghahanda ako ng isang malaking regalo. Ipaalam sa ibaba.
Kanselado ang schedule bukas. Dadalaw ako sa kasal. Ah, tama. Hindi na kailangan pang maghanap ng tao. Babalik din siya sa akin. Alam ko na. Chuleho. Ang laro natin. Malapit na ring matapos. Kai, naghintay ako para sa araw na ito. Bukas, ikakasal na tayo. Kai, sabi ng nakababatang kapatid mo, hindi raw siya pupunta sa kasal. Totoo ba yun? Ang wedding dress na suot mo. Ang ganda, bitawan mo ako. Hayop ka. Namumula na ang kamay mo. Masakit ba sa'yo? Hindi pwede. Mahal na mahal mo ba siya? Oo naman. Totoong nagmamahalan kami. Sa akin ka lang. Tunay kang demonyo. Galit na galit ako sa'yo. Tama, ako ang demonyo. Alam mo naman, sumunod ka at kanselahin mo ang kasal. Kung hindi mo gagawin, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Baliw na siya. Baliw nga siya. Gusto kong mamuhay ng maayos kasama ang taong mahal ko. Bakit ayaw niya akong pakawalan? Hindi dapat masira ang kasal. Chin chin, chin chin. Kai. Natatakot ako ng husto. Napakasama ng panaginip, natatakot ako na, hindi na kita mapapangasawa. Gago. Panaginip lang iyon. Bukas, magiging asawa na kita. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Madam. Bukas na ang kasal. Punit-punit na ang damit. Ano na lang ang gagawin ko bukas? Kai, gusto ko ng kasalang estilo Chino. Ayoko ng wedding gown. Sige, makikinig ako sa iyo. Noong ikakasal, sinusunod ang tradisyon ng mga ninuno. May magandang kinabukasan, nakasuot ng magagandang damit, isinasagawa ang tradisyonal na seremonya. Dumating na ang magandang oras. Unang pagyuko, sa langit at lupa. Ikalawang pagyuko, sa mga magulang. Hanggang sa araw na ito na lang. Ako ang asawa ni Kai. At manugang ni Chuthim. Kahit na makilala niya ako,
Hindi niya ako magagawang guluhin. Ikatlong pagyuko, mag-asawa o yumuko. Teka lang. Chu Thame. Bakit siya naparito? Ang pinakamakapangyarihang tao sa Hancheng. Ang pinuno ng angkan ng mga Chu. Chu Thame. Hindi sila maganda ang relasyon. Naku-curious ako. Dadalo ba siya sa kasal o manggugulo? Kumakanta ka lang. Baka marinig ni Young Master Chu. Kaya mo bang manahimik? Nakababatang kapatid. Ikaw mismo ang pumunta rito. Bakit hindi ka nagpaalam, para makapaghanda kami? Ang apo'y ikakasal na. Tito niya ako. May dala pa akong malaking regalo. Isang mamahaling hanay ng alahas, 10 mamahaling sasakyan, isang malaking bahay sa bundok. Pagbati kay Binata Chu. Ang ganda. Chu Thame, hindi mo nakita ang mukha ko. Hindi pa niya alam, ako ang nasa panaginip niya. Napakadami ng nagastos mo. Maaari kang pumunta sa kasal. Masaya kami. Gusto mo bang pumunta ako? Makakapunta po ang bunso. Ikinagagalak po namin iyon. Hindi ka magdadalawang isip. Mayroon akong regalo para sa iyo. Magugustuhan mo ito. Bunso. Ang kwintas na ito, hindi ito dapat mawala sa iyo. Si Chinchin ay manugang mo. Huwag mong ipagsasabi ito, maaapektuhan ng pamilya Chu. Isang singsing lang naman ito ng Buddha. Sino ang maglakas loob na tumutol? Lagi itong suot ni Chairman Chu. Ang makita ang singsing na ito ay parang nakikita siya. Napakahalaga nito, ibinigay pa niya ito sa kanyang apo. Ano ito? Bunso. Ang kwintas na may rosaryo ay hindi maaaring maalis sa iyo. Ang malaking red along ito, hindi namin kayang tanggapin. Tatanungin kita, tatanggapin mo ba ito? O hindi mo ito tatanggapin? Ako. Bunso, pakawalan mo na ako. Chairman Chu, maaari po ba kayong maglaan ng oras? Para po sa kasalang ito, lubos po kaming nagpapasalamat, pero itong kwintas na may Buddha. May espesyal itong kahulugan, masyadong malaking regalo po ito. Natatakot po ako na hindi ito matatanggap ni Chinchin. Bunso. Hindi ko matatanggap, babayaran kita, sa mga bagay na ibinigay ko na. Walang sino man ang mangangahas na tumanggi. Ang pinakamahalagang bagay, ay ang maagang pagkumpleto ng kasal. At ang kwintas na ito, isasauli ko na siya mamaya. Sige. Salamat, bunso. Kai, tapusin na natin ang seremonya. Huwag nating patagilan ng magandang oras. Huwag kang mag-alala, bahala na ako. MC, ituloy na natin. Talaga bang gusto mo siyang makuha? Araw ng kasal ko ito kay Kai. Siyempre, ikakasal ako sa kanya. Bukod sa kanya, wala na akong pakakasalan. Kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan nito? Kaya mo bang panagutan ang mga ito? Ang mga sinabi niya. Imposible, nakilala niya kaya ako? Hindi. Si Chu Kai, kilala mo ba siya? Ano bang klaseng tao ang iyong mapapangasawa? Tito. 3 taon na kaming magkasintahan. Sobrang lalim ng damdamin. Salamat sa pagpunta ninyo. Kayo ang saksi sa kasal namin. Sa ibang araw, tiyak kaming pupunta kami para magpasalamat. Chinchin, huwag kayong mag-alala, ano man ang mangyari. Basta mahal natin ang isa't isa. Hindi rin kita iiwan, kahit mamatay pa ako. Kai, nagtitiwala ako sa iyo. Ang 3 taon nating pagmamahalan. Napakalaki ng aking pasasalamat, ipinapahayag ko. Ipagpapatuloy ang kasal. Magpupugay ang mag-asawa. Huwag ninyong madaling tanggalin ang abaniko sa screen. Ang inyong talento at katalinuhan, ito ay matatago. Sa madilim na daan, ang liwanag ng buwan ay nagniningning. Namumulaklak na ang asmendas sa ibabaw ng purple bamboo. Ang bango ay umaabot ng 10 milya. Imbitasyon para sa bride, hindi pwedeng tanggihan. Seremonya ng kasal.
Sa wakas natapos na rin. Halik, halik. Hindi pwede. Chin-chin, anong nangyari sa'yo? Ano iyon? Bakit nahihiya ang bride? Bilinin mo nga ang bride. Sigurado ka bang dahil sa hiya? O dahil may pagsisisi ka? Kai, ang aming unang halik, gusto kong hintayin ang unang gabi ng kasal. Pwede ba? 2 taong tunay na nagmamahalan. Nahihiya ako dahil sa sobrang tamis. Ang bride ay madaling mahiya. Huwag kayong maingay. Sige, sang-ayon ako sa iyo. Pumasok na ang bride sa silid tulugan. Hintayin mo ako sa kwarto, ha? Chuleho, kasalanan mo yan. Si Chin-chin, ayon sa tradisyon, sa gabing kasal, ang pulang belo ng bride ay bubuksan lamang ng groom. Simbolo ito ng matatag na pag-ibig at pagkakaisa. Sige po, abala ko pa kayo. Nakakainis naman. Boss, ang naghatid sa inyo sa kwarto. Si Choleho. Makikinig ka sa akin mamaya. Magugulat ka talaga. Boss. Alam ng lahat na si Chin-chin ay asawa ni Chu. Kung gagawin mo yan, ano pa? Sasabihin ko kung sino ang asawa niya. Asawa siya ng taong iyon. Sino ang mangangahas magduda? Puputulin ko ang dila ng taong iyon. Ipapakain ko ang bangkay sa mga aso. Tama. Napantayan ko na si Chuthim. Basta't malagpasan ko lang ang gabing ito. Ako na ang asawa ni Kai. Ako na ang manugang niya. Ano man ang gawin niya sa akin, wala na siyang magagawa pa. Kai, bakit ka nandito? Hindi ka ba mag-a-attend sa mga bisita? Kai, bakit hindi ka nagsasalita? Tingnan mong mabuti, sino ba talaga ako? Paano ka napunta rito? Chuleho, hindi ka sumusunod. Ano sa palagay mo? Paano kaya kita dapat parusahan? Ay-ho. Ito ang aking silid tulugan. Para liyasan ako, naglakas loob kang magpakasal sa iba. Ang tapang mo naman. Dapat ko kayong dalhin mag-isa. Ako, hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo rin naman, nagpakasal na kami ni Kai. Siya ang asawa ko. Hindi siya estranghero. Kung malalaman niya. Gabi-gabi tayong magkasama. Ginawa na natin ang lahat ng dapat gawin ng mag-asawa. Masaya tayo ng ganoon. Panaginip lang pala iyon. Ikakasal na ako kay Kai. Wala kang kinalaman dito. Huwag mo siyang banggitin. Saklolo. Mayroon bang tao dyan? Tulungan ninyo ako. Ako na ang susunod. Hindi kita hahayaang makatakas. Huwag kang lalapit dito. Kung lalapit ka pa, isisiwalat kita. Para malaman ng buong syudad. Isang magnanakaw kang hayop na kidnapper ng apo.
Walang silbi lang. Ang kwintas na ito, hindi mo ba alam ang kahulugan nito? Hindi ko alam. Isang ordinaryong kwintas lang ito. Ito ay noong 5 taong gulang pa ako. Umakyat sa templo ang nanay ko para manalangin para sa akin. Simula noon, lagi ko itong daladala. Alam ng lahat sa Hangcheng na ang singsing na ito ay parang ako na rin. Ang singsing na ito ay pangako ko sa aking mapapangasawa. Hindi ko alam na ganito pala kahalaga ang singsing na ito. Isasauli ko na sa iyo ngayon. Suot mo ang singsing na ito ng Buddha. Makikita ito ng lahat. Ikaw ay akin na. Hindi ganon. Kung alam ko lang, ito pala ang iyong pangako sa akin. Hindi ko ito isusuot. Ang buong Hangcheng ay akin. Ano ang gusto mo? Iaalay ko sa iyo. Baliw ka talaga. Ako ang hari ng Hangcheng. Ikaw ang reyna. Ang buong Hangcheng ay sa iyo. Ang mga sinasabi mo, wala akong pakialam. Si Akay lang ang kailangan ko. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Chuthim, anong ginagawa mo? Ang mga bagay na ibinigay ko, walang sino man ang pwedeng tumanggi. Chuthim, pakiusap po sa iyo, patawarin mo na po ako. Gayon ba ang pagkamuhi mo sa akin? Bunso, nakita mo ba si Chinchin? Akay, Akay, narito ako, Akay, Akay. Chinchin, ikaw ba yan, Chinchin? Mahal na mahal mo siya, ano? Chinchin, Chinchin, bakit? Si Akay lang naman ang minahal ko sa buong buhay ko. Wala na akong ibang kailangan kundi siya. Bitawan mo ako. Chinchin, Chinchin, sasanduan kita, Chinchin. Umalis ka na. Kuya, kuya. Pakawalan mo na si Chinchin. Kuya. Binata Chu, huwag ka nang sumigaw. May ginagawa ang amo. Walang sino man ang pwedeng manggulo. Ang asawa ko ay nasa loob. Chinchin, Chinchin. Tito, pakawalan mo na si Chinchin. Anong ginagawa ninyo? Si Akay ay pinsan mo. Ganyan ang gagawin mo. Karapat-dapat ka bang maging tito? Ako, si Chuthim, ano man ang gawin ko. Wala akong kinatatakutan. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na tumutol. Kung nakita ka niya ng ganyan, magtitiwala ba siya sa'yo? Hayop ka. Ano ang mangyayari sa taong nanakit sa akin? Alam mo ba ang kahihinatnan? Puputulin ko ang dila mo. At ipakakain ko ang bangkay mo sa mga aso. Tayaan natin ito. Kung pipiliin ka ni Chu Akay, palalayain kita. Hindi niya ako pinili. Magpakabait ka sa tabi ko. Talo ka na. Si Akay ay tiyak na pipiliin ako. Hintayin na lang natin at saka natin malalaman. Papasukin natin siya. Chinchin. Akay. Chinchin, hindi ka ba nasaktan? Akay, Akay. Hindi gaya ng iniisip mo.